Hello guys and welcome to my channel no. Ako pala si Tito Mars and sa channel ko ay pinag-uusapan natin dito mga topics about construction. So, if you like yung mga videos na ganito, please consider subscribing and hit also the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. In this episode, pag-uusapan natin yung punch list, yung mga common punch list during turnover. So, ano ba yung punch list? Actually, yung punch list guys, yan yung mga incomplete na trabaho or mga work items na hindi maayos yung pagkagawa. Kasi episode 7 tayo, tama ka. Magbibigay ko ng 7 common na punch list during turnover, no? Ito yung magiging guide nyo. So, kung nagpagawa kayo ng bahay or bumili kayo ng bahay, bago yan i-turn over sa inyo, ay pinapa-inspect muna yan sa inyo. So, during inspection nyo ng bahay nyo, bago i-turn over, magdala kayo ng ng mga papel o ballpen para i-list down yung mga punch list na yon. Also, magdala kayo ng mga pansukat, no? Metering tape or magpatulong din kayo. Dapat meron kayong dadalhing assistant, no? Yung may technical know-how para ma-assist kayo during inspection. Yung number 1 na punch list na common na nakikita ko based on experience is yung paint smudges. May mga pintura yung doorknob. Kasi siguro nung pintura sila, din nila nilagyan ng protector yung yung doorknob. Yung mga hinges, may mga pintura din. Di ko alam bakit may ibang pintor pinipinturahan yung hinges na meron na namang finish yun. Pinipinturahan nila. Yun yung number 1. Kailangan yung i-check yung mga paint smudges and also yung hindi pantay yung pintura. Yung number 2 ay wala sa hulog ang pader. Hindi naka-align yung wall. So, paano ba masisilip yan? Dikit mo lang yung dikit mo lang yung mukha mo dun sa wall. Tapos try mo silipin. Usually, yung tawag nito, pag wala sa hulog yung pader, makikita mo yan kasi parang wavy yung pader, no? Hindi naka-reband. hindi hulog yung yung wall niya. So, mahalata mo to sa mga pintura. Parang, bakit pagtingin mo, ba't parang may dito, bakit parang naka-wave tong pintura na to? Yun pala, yung wall mo, wala sa hulog. Actually, yung mga engineer, from time to time, dapat ini-inspect nila yan. Gumagawa din sila ng punch list during plastering, yung ongoing yung plastering ng wall. Dapat gumagawa din sila ng sarili nilang inspection para kung mayroon mang mali, makorek na nila doon, di ba? Tapos pag turn-over na nila sa owner, yun, hindi na ganun kalaki yung makita o wala nang mali na makikita si owner, di ba? So, yun yung number 2, yung wala sa hulog yung pader. Okay, yung number 3, yung kapak ang tiles. Okay, kapak ang tiles. So, paano ba ma-check yung kapak ang tiles? Yun nga, sabi ko nga kanina na kung hindi kayo technical, pwede kayo magdala ng technical na tao para samahan kayo mag-inspect, no? Sa mga punch list, no? Yung mga technical na tao, siguro foreman man yan, alam nila yung tunog ng kapak na tiles. Hollow siya sa loob eh. Hindi siya solid na tunog eh. Hollow yung pag pinukpok nila, hollow yung tiles. So, yan, sa mga flooring po yan, no? Malalaman mo yan na kapak yung tiles. Pag mayroong kapak na tiles sa flooring na hindi mo napansin, katagalan yan, mabibiak yung tiles kasi siyempre, magagamit mo na yung flooring mo, lakad ka ng lakad, mayroong force yung paglakad mo, mabigat yung apak mo, so, possible mabiak yung tiles. Okay, sa mga walls ng CR, yan. Marami din dyan, mga sa walls ng CR, no? Kasi tinamad na yung mason, no? Hindi na nalagyan lahat ng plaster yung tiles. Baga, nalagay ko na to. Yun, maraming kapak yung tiles, mga ganon. Number 4 ay yung hindi maayos yung mga plumbing, no? Tumutulok. So,
dapat pag nag-inspect kayo during turnover, check nyo talaga lahat yung mga functionality, no? Tulad sa plumbing, i-on nyo yung faucet, kung tumutulo ba, tubig ba yung tumutulo. Yun, i-on nyo yung faucet, no? Tapos patagalin nyo doon na dapat nagdi-drain siya para lumabas yung mga problema, no? Kasi yung sa akin, nung nag-check ako, yun, pinaandar ko yung faucet, tulusan. Nakita ko sa lavatory, hindi maayos yung pagkakabit ng mga P-trap or yung mga dugtungan, hindi na lagyan ng sealant, yun tumutulo. Okay, number 5, yung mga cabinetries naman, no? Kung merong cabinetries yung bahay nyo during turnover, yun, number 5, yung mga pintuan nun, i-check nyo kasi minsan, punch list yung mga pintuan nun, yung mga hindi naka-align, hindi mahirap buksan, mahirap buksan yung mga pinto, pag isasara mo, hindi siya nag-full na sara kasi nagbabanggaan yung mga pinto, ibig sabihin hindi naka-align yung mga pintuan ng cabinet mo niyan. Okay, kung may mga drawers, hirap buksan, anan, kasi kinalawang na, okay? So, yun yung minsan na na-check for mga cabinetries. So, okay, dapat yung ipaayos yun, yung mga ganon. Kasi, di ba, pag na-turnover na sa'yo, di na nila babalikan yan. So, dapat ayusin nila. Minor lang yan, yung mga cabinetries, yung mga pinto. I-adjust lang nila yung mga concealed hinges niyan para maayos at mapantay yung mga pinto. So, yung number 6 naman, wala sa slope yung drain. No? Hindi naka-slope to drain yung CR, di ba? So, mas maganda to ma-check nyo talaga to kasi ito yung pag hindi naayos to, maaaring pagmulan to ng mga water leak, no? Sa baba. Kung halimbawa, meron kayong CR sa second floor, tapos meron kayong mga stagnant water kasi hindi naka-slope to drain, possible na maging source of water leak pag dating ng panahon, no? Pag halimbawa, nasira din yung waterproofing, yun. Possible siya na maging source of leak. So, ito, dapat yung tandaan yan. So, pag nag-inspect kayo sa unit nyo, dapat naka-slope to drain yung mga sa CR, sa balcony, sa pantry area, basta kung may drain, kung may naglagay kayo ng floor drain, dapat yung sakop nun na area, naka-slope papunta dun sa floor drain. So, yun, dapat yung tandaan yun. Itong pang 7 ko, minor lang ito, pero para sa akin, napaka-importante nito, yung panel board, okay? Yung panel board kasi natin, dapat, para sa akin dapat nakalagay yung tagging dyan. Circuit breakers niya, dapat nakasulat doon kung ano ang siniserve nun na area, okay? Kung mag-inspect kayo doon sa bahay nyo, I suggest na dapat kung wala nakalagay na tagging, sabihin niyo na yung engineer o kung sino man yung kasama niyo doon na yung responsible na dapat lagyan ng tagging yung panel board, no? Kasi during operation na napaka-importante na may tagging yung mga circuit breakers, no? Para pag halimbawa in case of emergency, hindi ka na manghulan, no, na saan ba yung papatayin ko dito na circuit breaker, di ba? So, alam mo na kung nakasulat na doon, may mga tag na, may mga list na, ito para doon sa kwarto, ito sa sala, ito sa kusina, okay? Ito yung switch sa ganyan. Okay. So, mas maganda kung may tagging. So, yun yung mga list ko for common punch list. 7 common punch list na common na nga, usual pa. Common punch list na check ko during turnover. Okay? Yun nga sinabi ko kanina, no, na kahit na during construction, dapat sana may engineer na nagpa-punch list din, no, habang ginagawa yung mga scope of works na to para maiwasan na talaga yung mga major na punch list, no, o hindi maayos sa paggagawa.
during construction, sila pa lang gumagawa na sila ng punch list, no? Kung halimbawa mali yung ginawa ng skilled worker, dapat ayusin na niya yon, okay? Para maiwasan yung mga major na punch list, di ba? Na mahirap gawin, okay? Imbes na makapag-turnover na next week, sana nakita yung major na punch list, yun, hindi natuloy kasi gagawin muna nila yung major na punch list. So, mahirap yung ganun. Kung halimbawa, kayo yung nagpagawa kayo ng bahay, so, pwede nyo puntahan yung pinapagawa ng bahay during construction, tapos kayo na mag-check na mismo. Doon, halimbawa, kung ginagawa nila yung plastering ng wall, i-check nyo na doon para makorek na, no, kung yung mga ginagawa nila. Halimbawa, sa plumbing, kung tama ba yung pag-layout nila, as per plan ba. So, para ma-check nyo na yung mga ginagawa nila para at least, pag halimbawa, ready na for turnover at i-inspect nyo na, hindi na kayo makakita ng mga major na punch list. Sana nakatulong tong topic ko na ito, no? Kung halimbawa, nagpagawa kayo ng bahay ngayon, napanood nyo ako, sana makakatulong. So, meron na kayong mga babantayan. Okay? So, kung you like my videos, please consider subscribing and also hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos ko, no? Okay, so thank you ulit for watching my videos. Kung meron pa kayong, may iba pa akong mga videos na available diyan kung kailangan nyo, okay? So ulit ako si Tito Mars and have a nice day. Bye!